At kung umabot ka dito, congratulations kasi ito na po ang last part ng ating reviewer for professional driver's license. Sa mga nagre-review dyan, panoorin nyo po ng buo ang part 1 hanggang part 11 ng video na to. At ilalagay ko din sa description box ang link para madali nyo pong makita. Nais mong kumaliwa sa crossing na may birding ilaw na nakaturo pakaliwa. Maaari ka pa rin bang magpatuloy? A. Oo, maaari kang lumiko pakaliwa. B. Hindi ka maaring lumiko pakaliwa. C. Hindi. Maghintay hanggang sa maging dilaw ang ilaw pantrapiko. Ang tamang sagot, letter A. Oo, maaari kang lumiko pakaliwa. Ang road rage ay marahas na galit, sanhi ng stress at pagkabiko sa pagmamaneho ng sasakyang dimotor sa mahirap na kalagayan, lalo na kung ang driver ay nakaranas ng A. Matinding traffic o gridlock. B. Kaligayahan at kagalingan. C. Maluwag na daloy ng mga sasakyan sa daan na karaniwang maraming dumadaang sasakyan. Ang tamang sagot, letter A. Matinding traffic o gridlock. Ang ibig sabihin ng sign ng trapiko sa kalsada na yield the right way ay A. Baliktad na tatsulok. B. Patayong tatsulok. C. Pahiga na tatsulok. Ang tamang sagot, letter A. Baliktad na tatsulok. Ano ang nararapat mong gawin kung ikaw ay umiinom ng gamot na maaring makaapekto sa iyong pagmamaneho? A. Humingi ng payo sa doktor bago magmaneho. B. Magmaneho lamang kung may kasamang lisensyadong driver. C. Limitahan ang pagmamaneho sa umaga. Ang tamang sagot, letter A. Humingi ng payo sa doktor bago magmaneho. Kapag lumiko mula sa isang intersection papunta sa one-way na kalye, alin ang linya na dapat mong piliin? A. Kapag lumiko sa kanan, manatili sa kanang linya. B. Kapag lumiko pa kanan, manatili sa pinakaloob na daan. C. Kapag lumiko sa kanan, manatili sa kaliwang linya. Ang tamang sagot, letter A. Kapag lumiko sa kanan, manatili sa kanang linya. Kapag lumiliko sa kanan, dapat mong A. Manatili sa iyong linya sa kaisignal ang iyong pagliko sa kanan kahit 30 metro bago gawin ang pagliko. B. Manatili sa kaliwang linya ng daan sa kaisignal ang iyong pagliko sa kanan kahit 15 metro bago gawin ang pagliko. C. Manatili sa kanang linya ng daan sa kaisignal ang iyong pagliko sa kanan kahit 15 metro bago gawin ang pagliko. Ang tamang sagot, letter A. Manatili sa iyong linya sa kaisignal ang iyong pagliko sa kanan kahit 30 metro bago mo gawin ang pagliko. Sa basang daan, dapat kang A. Patuloy sa paggewang. B. Magmabagal. C. Dagdagan ang iyong bilis. Ang tamang sagot, letter B. Magmabagal. Kapag papalapit sa kurbada o palikong bahagi ng highway, dapat A. Bagalan ang takbo bago lumiko. B. Bilisan ang takbo habang paliko. C. Biglang magpreno habang lumiliko. Ang tamang sagot, letter A. Bagalan ang takbo bago lumiko. Ang dalawang highway na iyong pupuntahan ay makitid na daan. Dapat kang A. Maghintay hanggang sa wala ng sasakyan sa magkabilang direksyon. B. Dumiretso agad at huwag alalahanin ang tungkol sa karapatan sa daan. C. Maghintay ng iba pang mga sasakyan at sundan ang mga ito. Ang tamang sagot, letter A. Maghintay hanggang sa wala ng sasakyan sa magkabilang direksyon. Tama ba na ang mga direksyon na ibinibigay ng traffic enforcers ay naaayon sa traffic sign, traffic signals at pavement markings? A. Mali. B. Tama. C. Tama, pasubaling ang traffic enforcers ay may ranggo. Ang tamang sagot, letter B. Tama. Nagpaplano ka ng mahabang paglalakbay. Kailangan mo bang magplano ng mga pagpapahinga? A. Hindi. Hindi ka masyadong mapapagod kapag nakarating ka agad. B. Hindi. Pagpapagasolina lamang ang kailangan. C.
Oo, makakatulong ito sa iyong konsentrasyon. Ang tamang sagot letter C. Oo, makakatulong ito sa konsentrasyon. Sino ang may prioridad sa intersection kung may dalawang sasakyan na dumating ng sabay sa 90-degree na posisyon? A. Ang sasakyang nasa kaliwa ang may prioridad. B. May prioridad ang higit na malaking sasakyan. C. Ang sasakyang nasa kanan ang may prioridad. Ang tamang sagot letter C. Ang sasakyang nasa kanan ang may prioridad. Ayon sa Republic Act 4136, ang Student Driver's Permit ay maaring ibigay sa mga may malulusog na pangangatawan at pag-iisip at dapat ay hindi bababa sa edad na A. 16 na taong gulang, B. 18 taong gulang, C. 20 taong gulang. Ang tamang sagot letter A. 16 na taong gulang. Ano ang ibig sabihin ng ilaw trapiko na ito? A. Huminto bago dumating sa stoplight. B. Magpatuloy sa pagmamaneho kung walang sagabal. C. Huminto kapag inatasan ng enforcer. Ang tamang sagot letter A. Huminto bago dumating sa stoplight. Alin sa mga sumusunod na pagkakataon ang maaari mong gawin kapag tumatawid sa isang solid na dilaw na linya? A. Pagliko sa driveway kung ligtas itong gawin. B. Pag-U-turn sa highway. C. Pagdaan sa highway. Ang tamang sagot letter A. Pagliko sa driveway kung ligtas itong gawin. Maaari kang dumaan sa kanan ng sasakyang kapareho ng direksyong tinatahak mo kung A. May bakanting dadaanan maliban sa highway. B. Ang highway ay may dalawang lane kasalungat ng iyong direksyon. C. Ang highway ay may higit sa dalawang daanan o lane patungo sa iisang direksyon. Ang tamang sagot letter C. Ang highway ay may higit sa dalawang daanan o lane patungo sa iisang direksyon. Ano ang iyong dapat suriin kung ikaw ay aatras? A. Suriin at obserbahan ang buong paligid ng sasakyan. B. Pagtutuunan lamang ng pansin ang mga lugar na hindi nakikita. C. Asahan ang ibang motorista na malaman ang iyong gagawin. Ang tamang sagot letter A. Suriin at obserbahan ang buong paligid ng sasakyan. Ang driver ay dapat marunong A. Magbasa, magsulat at umintindi ng mga traffic sign. B. Magbasa at magsulat ng kasulatan. C. Magsulat at bumuo ng kasulatan. Ang tamang sagot letter A. Magbasa, magsulat at umintindi ng traffic sign. Bago magpalit ng lane sa highway, dapat magbigay ng sinyas A. Upang magbigay babala sa mga tumatambay sa gilid ng daan. B. Mga 30 metro bago magbago ng daan. C. Upang maiwasan ang abala sa ibang gumagamit ng kalsada. Ang tamang sagot letter C. Upang maiwasan ang abala sa ibang gumagamit ng kalsada. Kapag maluwag ang daan, mabuti ba na bagalan ang takbo kapag tumatawid at ang traffic light ay verde o green? A. Hindi. B. Kailangan magpreno ng hindi bababa sa 3 beses. C. Oo. Ang tamang sagot letter A. Hindi. Kung nakaparada ka sa kanan ng kalsada at lalabas ka, dapat mong ibaba ang salamin ng bintana at gamitin na rin ang iyong sinyas ng kamay na ito. A. Kaliwang braso at kamay na nakaturo pa kaliwa. B. Kaliwang braso at kamay na nakaturo pa itaas. C. Kaliwang braso at kamay na nakaturo pa ibaba. Ang tamang sagot letter A. Kaliwang braso at kamay na nakaturo pa kaliwa. Ang tamang senyas ng kamay kung kakanan ay A. Kaliwang braso diretso pahalang. B. Kaliwang braso nakababa at nakaturo ang kamay sa lupa. C. Kaliwang braso nakabaluktot sa siko at nakaturo ang kamay sa taas. Ang tamang sagot letter C. Kaliwang braso nakabaluktot sa siko at nakaturo ang kamay sa taas.
Ano ang maaaring mangyari kung nag-iiwan ka ng sapat na espasyo sa pagitan ng iyong sasakyan at ng sasakyan sa unahan? A. Maaaring businahan ka ng ibang motorista at lampasan ka. B. Maaaring makasingit ang iba pang motorista. C. Higit na madali kang makakaikot at makakaatras. Ang tamang sagot letter C. Higit na madali kang makakaikot at makakaatras. Sa panahon ng pagkakasakit, ang iyong kakayahan sa pagmamaneho ay maaaring humina. Nararapat na ikaw ay A. Laging bisitahin ng iyong doktor bago magmaneho lalo na sa mahabang biyahe. B. Maging malusog sa pangangatawan at pag-iisip at huwag magmaneho pagkatapos uminom ng gamot. C. Uminom lamang na mababang dos ng anumang uri ng gamot sa lahat ng panahon para masiguro ang kaligtasan. Ang tamang sagot letter B. Maging malusog sa pangangatawan at pag-iisip at huwag magmaneho pagkatapos uminom ng gamot. Bago magpalit ng lane sa highway, dapat magbigay ng sinyas A. Upang magbigay babala sa mga tumatambay sa gilid ng daan. B. Mga 30 metro bago magbago ng daan. C. Upang maiwasan ang abala sa ibang gumagamit ng kalsada. Ang tamang sagot letter C. Upang maiwasan ang abala sa ibang gumagamit ng kalsada. Ang ibang mga sign ay tinatawag na direksyon sa linya. Lumilitaw sila para idirekta ka sa tamang linya kapag nakita mo ang aktwal na sangang daan. Madalas silang nakikita A. Bago ang sangang daan. B. Sa sangang daan. C. Pagkatapos ng sangang daan. Ang tamang sagot letter A. Bago ang sangang daan. Pa-expressway ka, bakit importante na gamitin ng buo ang linya ng akselerasyon? A. Para mapabilis ang bilis katulad ng trapiko sa expressway. B. Dahil mayroong espasyo para sa pagliko kung kailangan. C. Para pwede kang bumalik. Ang tamang sagot letter A. Para mapabilis ang bilis katulad ng trapiko sa expressway. Ito ay isang tanda ng blank kapag ang headlight ay nagiging mas maliwanag kapag pinipindot ang pedal ng accelerator at dumidilim kapag pinapalabas ang accelerator pedal. A. Hindi sapat ang karga ng baterya. B. Sobrang karga ng baterya. C. Namamatay na baterya. Ang tamang sagot letter C. Namamatay na baterya. Alin sa mga sumusunod ang pagpapabuti sa pagkonsumo ng gasolina? A. Bagalan ang bilis, proper braking at pagpaplano agad ng mabuti. B. Pagmamaneho sa lower gear. C. Short journeys with a cold engine. Ang tamang sagot letter A. Bagalan ang bilis, proper braking at pagpaplano agad ng mabuti. Ano ang paglabag na gawa mo kung ikaw ay mabagal ang takbo kaysa bilis na dapat? A. Walang ingat na pagmamaneho, reckless driving. B. Mabilis na pagmamaneho, speeding. C. Hindi pagsunod sa batas trapiko, disregarding traffic sign. Ang tamang sagot letter C. Hindi pagsunod sa batas trapiko, disregarding traffic sign. Ang isang senior citizen ay naghain ng aplikasyon para sa lisensya sa pagmamaneho. Pinapayagan ba ito? A. Depende kung ang aplikante ay makakapasa sa medical, theoretical at practical na pagsusulit. B. Oo. C. Hindi. Ang tamang sagot letter B. Oo. Ano ang dapat mong gawin kapag nasira ang gulong sa harap mo? A. Iwasang gumamit ng likurang preno. B. Iwasan ang pumreno sa harap. C. Iposisyon ang iyong sarili sa likod ng bahagi. Ang tamang sagot letter A. Iwasang gumamit ng likurang preno. Ang yellow box pavement marking ay pininta sa loob ng intersection na walang sasakyan ang blank. A. Pinahihintulutang dumaan. B. Pinahihintulutang huminto. C. Pinahihintulutang bumusina.
Ang tamang sagot letter B, pinahihintulutang huminto. Kailan ka maaaring bumusina? A. Kapag may nais tawaging kaibigan. B. Kapag gustong kumuha ng right of way. C. Kapag magbibigay babala sa iba. Ang tamang sagot letter C, kapag magbibigay babala sa iba. Sumusunod ka sa student driver na nakatigil sa kanto. Dapat kang A. Simulan mong buksan ang iyong makina kung matagal itong magbukas. B. Magpasensya dahil maaari silang magkamali. C. Agad silang lagpasan at magmaneho. Ang tamang sagot letter B, maging magpasensya dahil maaari silang magkamali. Ang isang nahuli na pampublikong sasakyan na may nasuspinde o nakansela na CPC ay maaaring maiuri bilang A. Pansamantala, B. Kolorom, C. Labas sa rota. Ang tamang sagot letter B, kolorom. Ano ang paglabag ng driver kung nagpapatakbo ito ng sasakyang kumikislap ang ilaw ng preno? A. Sagabal sa daan. B. Illegal na modifikasyon. C. Hindi ligtas sa pagmamaneho. Ang tamang sagot letter B, illegal na modifikasyon. Ano ang gamit ng U-turn signal light? A. Upang lumiwanag ang kalsadang dadaanan. B. Upang mapanatili ang bilis ng takbo sa kalsada. C. Upang magbigay ng sinyas sa iba pang mga driver o mga gumagamit ng kalsada na ikaw ay liliko. Ang tamang sagot letter C. Upang magbigay ng sinyas sa iba pang mga driver o mga gumagamit ng kalsada na ikaw ay liliko. Maaari kang dumaan sa kanan ng sasakyang kapareho ng direksyong tinatahak mo kung A. May bakanting madadaanan maliban sa highway. B. Ang highway ay may 2 lane kasalungat ng iyong direksyon. C. Ang highway ay may higit sa 2 daanan o lane patungo sa iisang direksyon. Ang tamang sagot letter C. Ang highway ay may higit sa 2 daanan o lane patungo sa iisang direksyon. Ang mga karaniwang gumagamit ng langis at dahilan ng polusyon sa hangin ay A. Paggawaan ng semento. B. Mga pinagkukunan ng langis. C. Dimotor na sasakyan. Ang tamang sagot letter C. Dimotor na sasakyan. Niresetahan ka ng iyong doktor ng gamot. Bakit kailangan mong itanong kung paano ito makakaapekto sa iyo? A. Sasabihin mo sa iyong insurance company tungkol sa gamot mo. B. Ang gamot na iyong iniinom ay maaaring makaapekto sa iyong pandinig. C. Ibang uri ng medisina ay maaaring makapagdulot ng pagbagal ng iyong reaksyon. Ang tamang sagot letter C. Ang ibang uri ng medisina ay maaaring makapagdulot ng pagbagal ng iyong reaksyon. Ang pinakamataas na parusa para sa pagtanggap ng walang respeto o mayabang na driver. A. Parusa at pagkumpiska ng lisensya sa pagmamaneho. B. Parusa sa pera at pagkansela ng CPC kung saang otorisado ang unit. C. Pagkansela ng CPC at pagkumpiska ng lisensya sa pagmamaneho. Ang tamang sagot letter B. Parusa sa pera at pagkansela ng CPC kung saan otorisado ang unit. Ang dubling putol-putol na puting linya sa kalsada ay nangangahulugang A. Ipinagbabawal ang pag-overtake sa kanang bahagi ng kalsada. B. Ipinagbabawal ang pag-overtake sa kaliwang bahagi ng kalsada. C. Pinahihintulutan ang pag-overtake sa kaliwa o kanang bahagi ng kalsada kung walang panganib. Ang tamang sagot letter C. Pinahihintulutan ang pag-overtake sa kaliwa o kanan na bahagi ng kalsada kung walang panganib. Magmamaneho ka na dapat papauwi. Nakakaramdam ka ng sobrang pagod at may matinding sakit ng ulo. Dapat kang A. Maghintay hanggang ikaw ay maayos na bago magmaneho. B. Maghintay ng sandaling oras at saka magmaneho ng mabagal. C. Magmaneho papauwi ngunit uminom para sa sakit ng ulo.
Ang tamang sagot letter A, maghintay hanggang ikaw ay maayos na bago magmaneho. Ano ang iyong responsibilidad bago ibiyahe ang iyong kargamento? A. Siguraduhin na ang kargamento ay nasa maayos na kalagayan. B. Lahat ng pagpipilian ay tama. C. Siguraduhin na ang mga kargamento ay nasa listahan o manipesto. Ang tamang sagot letter B, lahat ng pagpipilian ay tama. Alin sa mga sitwasyong ito ang hindi mo dapat subukang mag-overtake? A. Sa gabi. B. Sa isang bulag na kurbada. C. Kapag umuulan. Ang tamang sagot letter B, sa isang bulag na kurbada. Maliban sa pagbukas ng iyong signal, ano ang marapat mong gawin kung patungo sa highway? A. Itugma ang bilis sa daloy ng trapiko sa loob ng highway. B. Bawasan ang tuloy ng takbo upang makaiwas sa road crash. C. Tuluyang huminto at hintaying maging maluwag at ligtas ang daanan. Ang tamang sagot letter A, itugma ang bilis sa daloy ng trapiko sa loob ng highway. Bakit dapat suriin ang iyong sasakyan kapag maglo-long expressway journey? A. Maaring bumagal ang iyong takbo kapag hindi na-check. B. Ang mabilis na pagpapatakbo ay maaring magdulot ng pagkasira ng iyong sasakyan. C. Hindi nag-aayos ng sira ang mga estasyon ng serbisyo sa expressway. Ang tamang sagot letter B, ang mabilis na pagpapatakbo ay maaaring magdulot ng pagkasira ng iyong sasakyan. Kailan ka dapat bumusina? A. Kapag gustong gabalain ang ibang motorista. B. Kapag magbigay babala sa iyong presensya. C. Kapag tatawagin ang pansin ng kaibigan. Ang tamang sagot letter B, kapag magbibigay babala sa iyong presensya. Kailan pwede ang pagdaan sa kahit anong direksyon kapag dalawang buong dilaw na linya ang nasa gitna ng daan? A. Ang pagdaan ay hindi maaari sa dalawang buong dilaw na linya. B. Sumunod sa mabagal na truck. C. Nasa expressway lamang. Ang tamang sagot letter A. Ang pagdaan ay hindi maaari sa dalawang buong dilaw na linya. Sinusubukan mo ang iyong suspension. Napansin mo na ang iyong sasakyan ay patuloy na kumakaldag kapag pinipindot ang iyong preno. Ano ang ibig sabihin nito? A. Mga gamit na shock absorber. B. Ang manibela ay hindi matatagpuan sa gitna. C. Mga gasgas na gulong. Ang tamang sagot letter A. Mga gamit na shock absorber. Kapag may kasunod na ambulansyang nagmamadali, ang dapat mong gawin ay A. Agad-agad na pumreno at huminto sa daan. B. Panatilihin ang bilis sa daan. C. Gumilid at paraanin ito kung maaari. Ang tamang sagot letter C. Gumilid at paraanin ito kung maaari. Ang panuntunan sa karapatan sa daan ay nagbibigay sa atin ng A. Karapatan bilang isang driver. B. Lahat ng nabanggit. C. Panuntunan kapag tayo ay nagbibigay daan sa iba. Ang tamang sagot letter B. Lahat ng nabanggit. Ang mga ambulansya ang naghahatid sa mga may sakit at nasugatan sa ospital. Ang mga truck na pamatay sunog ang nagpapatay sa sunog. Ang mga sasakyan ng mga pulis ang naghahatid sa mga pulis na kailangan sa isang sitwasyong may kagipitan o emergency. Kung A. Harangan ang kanilang daanan at huwag silang padaanin. B. Magpadaan sa pamamagitan ng pagtabi sa kaliwa o kanan ng daanan depende sa kalagayan. C. Huwag silang pansinin sapagkat wala kang pakialam sa kanilang trabaho. Ang tamang sagot letter B. Magpadaan sa pamamagitan ng pagtabi sa kaliwa o kanan ng daanan depende sa kalagayan. Ilang stop lamp o ilaw ang kinakailangan sa mga motorsiklo? A. 2. B. 1. C. 3. Ang tamang sagot letter B. 1.
Ang lubid ay hindi dapat gamitin na pangtali sa mga kargamento na A. Mga sako, B. Plansyang bakal, C. Mga tabla ng kahoy. Ang tamang sagot letter B. Plansyang bakal. Ano ang isa sa mga kinakailangan para makapagmaneho ng taxi? A. Selyo ng Import Commodity Clearance, B. Taximeter na aprobado at may selyo ng LTFRB, C. Permit tricks para sa mga pasahero. Ang tamang sagot letter B. Taximeter na aprobado at may selyo ng LTFRB. Ikaw ba ay obligadong kumuha ng Certificate of Public Convenience mula sa LTFRB bago magmaneho ng iyong tricycle? A. Depende sa sakop ng biyahe, B. Oo, C. Hindi. Ang tamang sagot letter C. Hindi. Ano ang dapat na kambyo habang nagbababa ng mga estudyante? A. Sa paatras na kambyo, B. Sa neutral, C. Sa unang kambyo. Ang tamang sagot letter B. Sa neutral. Anong particular na dokumento ang iyong kailangan upang makapagmaneho ng tricycle para sa negosyo o mga pasahero? A. Motorized Tricycle Operator's Permit, B. Mechanized Tricycle Operator's Permit, C. Municipal Tricycle Operator's Permit. Ang tamang sagot letter A. Motorized Tricycle Operator's Permit. Ilang araw dapat maayos ang iyong Temporary Operator's Permit upang maiwasan ang pagkakasuspende? A. Sa loob ng 10 araw, B. Sa loob ng 5 araw, C. Sa loob ng 3 araw. Ang tamang sagot letter B. Sa loob ng 5 araw. Ang mga pasahero ay maaring magmadali upang bumaba habang papalapit ka sa isang hintuan ng jeep. Ano ang dapat mong gawin upang mabawasan ang panganib? A. Payuhan ang mga pasahero na maghintay hanggang sa huminto na ang sasakyan. B. Igiit na manatili ang mga pasahero hanggang sa huminto ang jeep. C. Huminto bago makarating sa tamang hintuan at hayaang bumaba ang mga pasahero. Ang tamang sagot letter A. Payuhan ang mga pasahero na maghintay hanggang sa huminto na ang sasakyan. Anong uri ng sasakyan ang pinapayagan na magmay-ari ng lisensya ng isang professional na driver para sa mga maliliit na sasakyan? A. Pampublikong sasakyan hanggang sa 1,600 kg gross vehicle weight. B. Pampublikong utility ng sasakyan na lagpas sa 4,000 kg gross vehicle weight. C. Pampublikong sasakyan hanggang sa 4,500 kg gross vehicle weight. Ang tamang sagot letter C. Pampublikong sasakyan hanggang sa 4,500 kg gross vehicle weight.